Another day, another gala na naman with my brother. Papunta nga pala kami sa Hamilton. Pupunta kami sa night market. Hindi nga pala nakasama si Mister at yung mga anak ko. Pagod kasi yung mga anak ko galing sa school. Night kasi, hindi sana yung mga anak ko bumiyahe gabi. So nagpaiwan na lang si Mister para mag-look after sa mga kids. Alas 6:30 na nga pala kami na nakarating kami dito sa Hamilton. 1 oras kasi yung biyahe galing sa town namin papunta dito sa Hamilton City. Ito nga pala ang pang-apat na city na pinaka maraming population dito sa New Zealand. Ang Hamilton City nga pala ay na-awardan ng the most large beautiful city dito sa New Zealand. Napakaganda at napakalinis na lugar. Marami din silang mga attraction. So binungan na pala kami ng napakaraming food stall. Of course, dumiretso ako sa Filipino food stall. Naganap ako ng makakain. Nakakita din ako ng Chinese food stall. Marami silang siopaw at saka dumplings. Nagtungo naman ako sa pangalawang Filipino food stall. Meron silang lechon, palabok at saka mga barbecue. Meron din silang suman at iba't ibang mga kakanin. Na-miss ko talaga ang mga Filipino foods. Kahit naman nagluluto ako sa bahay, iba talaga pag iba yung nagluluto at masarap talaga. So ito nga pala yung mga sweets nila. Bumili nga pala ako ng 2 barbecue at saka 2 suman. Total na nabayaran ko is $16 or mga 530 pesos. So ayan yung mabibili mo sa 500 pesos dito sa New Zealand. Pero sobrang sarap talaga ng barbecue nila. Pati na rin yung suman. While kumakain kami ng barbecue ng kapatid ko, may lumapit sa akin na Japanese national. Ang sabi niya, kilala niya daw si Fumiya at Yum Yum. Punta na siya sa New Zealand para mag-aral ng English. Agad namang nanghingi ng Instagram account. Sabi niya daw yung mga Filipino at napunta na daw siya sa Pilipinas. Nagpunta siya ng Davao at iba't ibang parte ng Pilipinas. After magchika-chika ay nagpatuloy kami ng kapatid ko sa pag-food hunting. Andito nga pala kami sa isang Chinese food stall at ito naman ay Indian. Marami silang samosa. Ito naman ay Chinese pa rin. Marami silang mga pagkain na lalagyan mo ng rice at sobrang sarap talaga. Patuloy ang paghahanap ko ng pagkain na masarap. Nag-ikot-ikot sa buong market. Naalala ko tuloy yung night market sa Coulon, Cebu. So andito nga pala ako sa isang Chinese food stall. Nakita ko kasi ang siopaw at saka mga dumpling, siomai. Gusto kong tikman at bilhin. Sobrang sarap talaga at nakakatakam tingnan. Bumili nga pala ako, bumili ako ng dumpling, pork and chives yung flavor. Total na bayaran ko is $9 or around 300 pesos. Isang siopaw at 12 pieces na dumpling. Nagtungo din ako sa pangatlong Filipino food stall. Ang dami talagang pagkain. Meron silang pakbit, Bicol Express at saka sisig. Nalula talaga ako sa napakasarap ng mga pagkain dito. Meron silang leche flan, puto at saka mga mani. Meron din cassava cake. Ang kamit nga pala tayo ng followers dito sa night market. Shoutout nga pala kay ate. Nakalimutan ko na naman yung pangalan. Sobrang dami na nakain ko. Thank you so much sa suporta sa McPherson family. So pagkatapos kong magbayad ay nagtungo ako sa kabilang food stall at nag-goodbye sa ating follower na na-meet. Tingnan nyo naman, napakadaming tao. Minsan ko lang tumakitang madaming tao dito sa New Zealand. Usually talaga nakikita ko maraming baka. So ayan, kumakain nga pala ako ng chicken. Sobrang sarap din yung chicken nila. At nagtungo kami sa iba't ibang food stall. Naghanap-hanap kung meron pa kaming mabibili. Ang dami nilang skewers, mga Chinese skewers ata to. At meron dito lechon, hindi ko alam kung ano yan, paratang manok. Naglakad-lakad na naman kami at nakita ko dito meron din silang mga churros or Spanish daw na delights. Meron nga pala silang potato corner dito. Sobrang dami ng pumila. Gusto ko sanang bumili hindi ako makapila. Nakita ko pala yung isa sa mga kilala ko dito sa Pairoa noon. Shoutout kay Ate Medi at kay Ate Lourdes. Ang tagal na namin hindi nagkita, 5 years ago na ata. Maliliit pa yung mga anak ko. Lumipat kasi sila sa Hamilton City. Ang liit lang talaga ng mundo. Kahit malaki na yung city na pinuntahan mo, nakakamit ka pa talaga ng mga kakakilala mo. You have squid? Yeah, we have that. Can I have one please? Yes. Yes. $8.
$8, okay. Thank you. O yun, pagkatapos namin sa night market at nagbiyahe kami papunta sa Kmart. Akisakay lang kasi kami sa sasakyan ng kaibigan ko. Alas 8 na pala 30 ng gabi. Tingnan nyo naman, hindi pa talaga madilim dito sa New Zealand. Pagkatapos ng ilang minutong pagdadrive ay andito na kami sa Kmart at ang dami-dami talagang gustong bilhin pero hindi na ako bumili. Kumuha lang ako ng mga gift wrapper. Alam ko kakailanganin namin to. Wala na ako ng energy after sa night market. Ang dami kong nakain. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog. Bye!